Hello, what's up mga kaibigan? Welcome sa ating channel. At kung bago ka sa channel na to, huwag mo kalimutan mag-hit ng like button at i-share na rin ang video na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at i-hit yung maliit na tiny notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga videong walang kakwenta-kwenta. Gagawin natin ngayon. Dami kasi nagre-request na ito. Sabi magturo daw ako ng paano gumawa ng house plate o house address. Yung nilalagay sa bahay. Gamit lang ng acrylic na clear. Tapos ito, sukat kasi nito 5x9. Yan ang gagawin natin. Papakita ko sa inyo yung screen. Meron na rin akong template para sa mga ganito. Tara, umpisa na natin. So ito na mga kaibigan, no? Meron tayo dito na template na ginagamit ko sa dito nga sa house plate. Ito para sa tutorial lang, no? So umpisa na natin. Ito nakasukat to ng 5x9. Tanggalin muna natin to para hindi magulo. Ayan. Sukat yan 5x9. So border lang naman to. Design. Ganyan yan eh. Ito na lang gamitin natin. Ito na lang din yung gamitin natin. Hindi mo lang ng ganyan yan. So baka tanong nyo bakit Corel ginagamit ko. Hindi ako dumediretso sa silhouette. Silhouette kasi pwede yun eh. Yung software ng Cameo. Layout ka lang doon. Diretso cut na yun. Dito kasi sa Corel, dito ko unang natuto. Noong time na hindi pa ako gaanong hasa sa silhouette. Saka wala pa akong silhouette noon nung nauna akong matuto sa Corel. Dito ako nasanay sa Corel nung pagdating sa layout ng house plate. Simula noon, ito na yung ginamit ko. Hindi na ako lumipat. Pero pwede naman kung meron kayong silhouette, silhouette na yung gamitin nyo. Diretso cut na lang naman na yon. So ito na nga, dadrag mo lang naman yan dito. Center mo lang, julitan natin muna para makita natin yung spacing. Adjust mo lang, i-maximize mo lang muna para malaki. Kasi ang purpose nga naman ng house plate, maging visible. So, lakihan mo lang. Okay na yan. Ito, medyo itaas na natin ng konti. Pwede mo rin ba natin ng ganyan? So, baba mo lang ng konti. Yan, so ganyan siya. Naka 5x9, tapos may border ako. Yung border, tansyain nyo na lang kung gaano kalaki o kaliit. Mag-test print kayo. Itong butas na to, ayan yung sa mismong screw eh. Ako tinatanggal ko yan kapag mag-export na ako. Pero ugaliin nyo meron kayong backup muna natin bago nyo tanggalin yan. Kasi nagwe-weld yun. Pagdating sa sticker, ay sa Cameo, pag nag-cut yun, nagwe-weld siya, nagiging buo siya. So nagkakaroon ng bilog agad dito. Hindi naman natin kailangan yun. So ganyan lang siya. Ako tinatanggal ko muna yan lahat ng kulay. Tanggalin ko muna tong no fill ka muna dyan, no fill, no line. Para pantay, saka natin buhusan ng black. Yan, ganyan siya. Kasi bakit pa natin kukulayin? Cut out sticker lang naman, no? Merong purpose yun. Para sa merong purpose yun, no? Mag-sample pa tayo na isa ng walang kulay naman. No fill. Pero may outline. And dalawang nga, merong pinagkaiba yan pagdating sa silhouette. Pag dinrag mo yan, mamaya ipapakita natin. Dadrag din natin tong isa. So, yan na siya. Gawin lang natin yan. Export mo na lang yan. Export. Kita natin yan. Export. Yan, ganyan lang siya. Muna siya. Export na rin natin itong isa. Kasi nga, isa-sample natin yan. Dadrag natin. Papakita ko sa inyo anong difference ng may kulay na black doon sa outline lang. Outline. Ganyan natin. Tapos, punta na tayo ng Silhouette Studio. Yung Silhouette Studio, hindi ito yung studio pang picture Studio, ano to? Kasi studio. So, ayun na siya. Dadrag lang natin yan. Ito, dadrag natin yung may kulay muna. Ganyan siya. Tapos, saka natin tatanggalin yung ano muna natin. Tanggalin muna natin yung compound. Tapos, saka natin tanggalan ng kulay. Makikita nyo, pag zoom mo, ayan single line lang siya. Ibig sabihin, dyan lang dadaan ng blade. Isang daanan lang ng blade. Yan. Ito, makita nyo, dalawa yung line. Ibig sabihin, dadaan yung blade dito sa isa. Dadaan pa yung blade dito sa isa. Di ba? Mas liliit. Kaya ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko, yung loob ang tinatanggal ko dyan. Para maging isa lang. Yan. Para isang beses lang dadaan yung blade. Nangyayari yun kapag ka may kulay o may outline yung mga text mo, details mo. Ito, wala Ayun ang purpose kung bakit binubuhusan siya ng may kulay, ng mayroong black. Dadrag natin ngayon yung isang outline lang. Papakita ko sa inyo. Saka natin i-release muna yung compound niyan. Saka natin tanggalan ng kulay. Tingnan nyo. Ano pinagkaiba ng dalawa? Diba? Doble-doble. Ibig sabihin, ikakat ni Cameo yan. Ito yung nasa labas. Ikakat din ni Cameo ito nasa loob. Ikakat niya rin yung mga yan. Maliliit. Lumiliit at hindi nagpapantay-pantay yung mga cut mo. Kasi nga, meron siyang, baga ginamit mo lang outline. So, mas prefer ko na binubuhusan
buhusan mo ng kulay yan, buhusan mo ng kulay, tapos no outline sa Corel. So, tanggalin na natin. So, yun, nakita nyo na kung bakit ko binubuhusan ng may kulay. So, ngayon, ang gawin natin, ayusin naman natin itong matawag dyan, matte. Ganyan. So, off lang natin yan kasi hindi naman tayo gagamit ng registration mark. Kahit wala namang registration mark yan, 12x12 o kahit A4 mo yan. Tapos, ito, ikakat natin to ng naka-mirror. Kasi nga, nasa likod ng dikit, pag nalagyan ng sticker ulit niya ng backing, asa loob na siya. So, paano gagawin yun? I-flip lang natin yan. Yan. Ayan, naka-flip na siya. Zoom mo konti para makita nyo. Ayan, naka-mirror yan. Tapos, itagilid lang natin para magkasya sa natin. Yan, ganyan lang yan. Tapos, send na natin. Ito nga pala yung send. Tapos, punta tayo ng line. Open na natin si Cameo. Naka-unavailable. Makikita nyo, fully red, unavailable. So, next, dito kasi meron na mga settings niyan na ginagamit para sa mga klase ng sticker. Yung madalas kong ginagamit dyan, ito. Top block. Top block, nakaset na yan. Sinet ko na yan. Yung lalim ng blade, yung blade depth 3, yung force, yung gano'ng kadiin yung blade, sa sticker, and passes, 2 beses niya dadaanan yan, yung cut line na yan, para malinis at madaling matanggal. Speed, maximum na yan 2. Hindi mo pwedeng bilisan to o taasan pa yan. Dahil kapag tinaasan mo palalo yan, makita nyo yan yung kanto yan. Kunyari ito letter L. Yung kanto na to, kapag tinaasan mo yung speed na to, pagdating sa kantong mga ganyan, yung mga corner na yan, hindi siya pulido. Nagiging oblong yan. Basta hindi sila pantay-pantay. Ang pangit tingnan. Hindi malinis. Mabilis nga pero hindi malinis. Mas maganda na yung nabagal siya. Pero pulido yan. Talagang nakakanto yan. Pati ito, lalo sa mga ganyan, no, mga maliliit na kanto. Pulido yan kapag ka mabagal yung cut. Pinaka-maximum na yan to. Hindi na pwedeng taasan yan. Pangit na tingnan. Para sa akin ayun yung experience ko dyan. So, ganun lang siya. Tapos, isa-send mo lang yan. I-click mo lang itong send. Pero pakita ko sa inyo kung paano mag-load dito sa Cameo. So, ito na nga mga kaibigan. Naka-on na yung Cameo natin. Tapos, salpak mo lang ng ganyan. Dikit mo lang sa roller. Hindi mo ganun pakatulak. Saktong pakatulak lang siya dyan. Tapos, pipindutin mo yan. Touchscreen kasi to. Social yan touchscreen. Pindutin mo lang yan. Touchscreen yan. Ayaw, kinain na niya mga kaibigan. Ito kinain na. Meron na siyang arrow. Up, down, left, right. Ay, nakakain na yan. Tapos, pipindutin na lang natin yung send button dito sa screen natin. Send. Yan. Balik ulit tayo dito. Makita mo. Gawalaw na siya. Yeah, ganyan lang yan mga kaibigan. So, hintayin lang natin matapos yan. Pagkatapos niyan, tatanggalin natin yung mga extra sticker sa kanya. Tawag doon, with process. W-E-E-D, with. Hindi yung with na damo Weeding process. Ganun ang pag-weed. Kaya na, balikan ko kayo. A few moments later. So, ito na mga kaibigan, tapos na makat ni Cameo. Hindi kita sa screen Pero pag tinanggal na natin to, makikita nyo naman na yung matitira. So, ayan na siya. Kita ba? Makita naman So, itong sticker na to, ito yung pinaka para sa house plate. I-weed lang natin. Tinatanggal ko muna tong backing para maiwan lang yung mismong size ng house plate. So, ito na siya. Ito na yung pinaka-size ng house plate natin. Gagawin natin. Ganyan natin yung loob. So, ito na mga kaibigan, tapos ng weed. Ito ba? Yung liwanag Ayan. So, ngayon, lalagyan natin ito ng transfer tape. Tapos, ilalagay na natin sa house plate. So, nga, meron na tayong transfer tape. So, anong ginagawa ko dito, pinapadaan ko ng laminate. Pwede naman hagod. Hagod mo lang ng squeegee. Pwede na yon. Pero ako, marty ako. Gusto ko, lapat na lapat. Dahil si Badon, hindi siya ganun kakapit. Minsan, hindi sumasama yung pinaka-vinyl sticker dito sa transfer tape. Pwede na! Kaya mas preferred kong pinapadaan sa laminate para mas madiin. Ito laminate, hindi siya mainit Hindi mainit to. Dahil pag mainit siya, matutunaw yung transfer tape mo. Dapat dyan naka-off yung hot niya. Yun, okay na yun. Pag napasada na yun sa okay na yun. Purpose lang naman para dumikit siya dito. Tapos lalagay natin to sa acrylic. Lagyan na natin ng transfer tape. Ang gagawin natin, tatanggalin mo lang yung mga sobrang transfer tape na yan. I-exacto mo yung cut niya. Kasi kapag iniwan mo lang yung transfer tape na yan, tapos ilalagay mo siya dito, so kakainin niya ng laminating machine. Didikit doon. Iikot lang to. So dapat, wala yan. Pagkatapos siya matanggal yun, lapad nyo na siya dito. Kahit wag nyo muna tanggalin to, pinaka-brown na paper na to. Kahit mamaya na lang natin tanggalin niya. Siguraduhin nyo ng pantay. Ang pangit pagka hindi pantay, lalo may border. Obvious na obvious yan kapag may border. Hindi pantay yung gawa nyo, kitang-kita yan. Pangit tignan, nakakasira sa customer yun. Dikit nyo lang ng kalahati. Ngayon, ang purpose lang naman para hindi matanggal kapag papasadahan natin sa laminating machine.
Pakain nyo lang ng konti sa laminating machine. Hindi naman masisira yan kasi 3mm lang naman to. Kaya niya yung kapal niyan. Kaya nyo lang ng konti. Tapos matatandaan nyo, meron pa siyang brown dito na protector ng ano. Tanggalin nyo na yon. Tanggalin nyo lang. Hindi lang naman tanggalin to. Siyempre, brushin nyo para walang alikabok. Tapos tanggalin nyo na rin yung transfer tape doon sa backing. Sa backing ng sticker. Gumagamit ako ng extra masking tape. Kita ba? Yan o, ayan o. Maliit na to. Para doon ko hawakan. Para mas madaling hawakan dito sa mismong tape. Tapos, huwag nyo papasobra doon sa brown. Huwag nyo papalagpasin doon. Kailangan, bago mag-brown, kita ba? Bago mag-brown dito, doon nyo gugupitin itong backing. Kailangan mas malaki yung backing doon sa brown. Tapos, syempre, last brush nyo para malinis. Saka nyo ngayon buksan yung laminating machine nyo. Buksan nyo lang. Kakainin nyo na yan. So, yun ang purpose ng ano ko, masking tape para doon ko siya hawakan. It was at this moment that he knew. He up. Pero okay na, sumakto naman siya. Buti na lang, sumakto. Buti sumakto siya, wala siyang bubbles. Mamansin mo naman kung may bubbles yan. So pagkatapos nun, dikit na siya. Ito naman ngayon. Gawin natin, tanggalin mo lang yan. Tanggalin lang natin yung mga masking tape. Yan, ganyan siya. So next, ito naman na yung didikit natin. Nasisilaw ako sa araw eh. Patay nga yan. Nakasilaw na araw. Kaya mo lang ng konti, ganun din. Patayin mo, tanggalin mo na yung brown na natitira. Tanggalin mo na lahat. Tapos syempre, brushin mo muna. Bago mo tanggalin yung backing ng sticker. So, ganyan na siya. Mayroon pang transfer tape yan. Tapos niyan, papatungan mo na to ng final na backing sticker niya. Pato mo na to. Alililitaw yan, ito nasa likod, ganyan siya lilitaw. Yung pinakaharap, yung likod. Gamit na lang ako ng 3D block, backing lang naman to. Kasi yung likod nito, yung pinaka sticker niya, black din naman. Ito na lang gamitin natin. Total, tutorial lang naman para makita nyo kung magiging resulta nyo. Sakto lang natin. Tanggalin muna natin tong transfer tape niya. Ginagawa ko dito, binabrush ko muna para walang maiwan. Brush mo lang na ganyan. Tapos tanggalin mo na to. Gagawin nyo to, siguradong walang electric fan. Para walang alikabok. Kasi lalo black yan, kitang-kita yung alikabok. So ito na siya, yung harap, yung likod. Tanggalin lang natin to. Ngayon, tanggalin lang natin yung mga excess. Tapos sa mga corner na yan, bilog yan eh. Cut mo na lang ng gunting yan. Ito, yung sobrang to. Pinakat na lang ng gunting yan. May guide ka naman yung pinaka-acrylic. Yan yung pinaka-guide na nagugupit na yan. Tapos yan, pinaka-butas na niya. Ito, cut mo lang na ganyan. Manual lang. Basta matalim lang yung blade mo. Papaikot mo lang naman yan dito sa butas. No? Manual mo lang yung cut yan. Shoutout sa nagbigay ng blade ko, si Raymond. Oh my God! Wow! Naawa naman siguro sa akin. Hindi lang ako nakakabili. Nakakalimutan ko. Kanya akong isang pack, balot, ay isang ganito. Shoutout kay Raymond. Raymond Manahan. So, ganun lang. O, ayan na, nakakat na. Tapos, tatanggalin mo na to yung cover. Kung gusto nyo pasadaan ulit ng laminating machine to, pwede. Padaan nyo ulit. Tapos, tanggalin mo lang yan. Oh, diba? Oh my God! Yan ang gawang Clark. Gusto magpagawa, ito, message lang po kayo. Madali lang naman gawin to. Mura lang, message lang. Tapos ako, nilalagyan ko to ng ano. Pero pang kasama to. Kasamang sintra yan. Binibigyan ko sila ng sintra. Bali nakadikit sa pader. Nakaganyan. Tapos screw. Yung sintra, protection niya. Likod. May mga pader kasing wrap. Hindi pa ganun kakinis. Ngayon, kapag walang ganito, sobrang diin nila, nai-stress to, nasisira, nabubutas. Dahil nga tusok-tusok pa yung pader, nasisira tong sticker. Nakikita ngayon dito sa kabila. So, mas maganda, meron neto. Kaya binibigyan ko ng ganito. Ito, libre lang to. Diba? Ganda. So yun, kung meron kayong natutunan sa ating bagong video content, no, tuloy nyo lang, pag-aralan nyo, pag-practicean nyo kung paano gagawin. Madali lang naman. Pakita nyo naman kung paano ko i-detalye sa abot na makakaya ko. O ganun na kadali. Diba? Ganda naman niya eh. Basta pulido lang, ayos lang, daan-daan lang. So, kung may natutulang ka, paki-hit yung like button at huwag mo na rin kalimutang i-share itong video content na to. At huwag mo kalimutang mag-subscribe at idamay mo na rin yung maliit na tiny notification bell para ikaw ay laging updated sa ating mga video content. Muli, ako po si Clark, nagpapasalamat. Hanggang sa susunod.